The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay lang yan mga kapatid. Kahit hindi pa tayo nakakarating ng can at puro canned goods tayo everyday. Mas masarap pa rin gumising sa umaga. Yung rest house, ano? Oo. Grabe yung Alam view. nyo, Mahal siguro ng bahay na yon. Wala pa rin. Mas masarap pa rin gumising sa umaga nang wala ka talagang inaagrabyado, tinatapakan. Iba pa rin yung ganong pakiramdam. Hindi ka kakaba-kaba na baka mahuli ka someday. Pag, di ba, hindi man tayo makapunta sa ngayon. Pag iipunan man natin ng ilang taon ang pamasahin natin papunta dyan sa mga lugar na yan. Ang momentaryo ka pa. Ay, andyan na pala si Pastor. Tapos na pala tayo doon. Mamaya ulit, babalikan natin yan. Ikaw kasi kasalanan mo ito eh. Ako na naman sinisi mo. Yung bakit? Hello? Ang sakit. 235 billion noong 2022. Ikaw ba yung Bryce? Ako na naman na may kasalanan eh. Sorry. Alam mo namang wala akong kinalaman dyan. Pinagalitan ko nga kayo eh. Nung pumutok itong balitang ito, pinatawag ko kayo. Eto na si Pastor Jeff muna. Tawagin natin. Bago tayo magtalo dito. Pastor Jeff, good morning. Di ba mas masarap yung ganun, Pastor, no? Yung lahat nung merong ka pinaghirapan mo talaga, wala kang tinapakang tao, wala kang niloko. Pastor? Depende siya. May mga tao talagang manhid eh. Yung gusto Makakapal mo ka. Oh my God. Eto na, Pastor Jeff. May sulat tayo ngayon para sa Anong Say Mo, Brad. Basahin ko na. At inaantay niya ang iyong gabay at magiging advice. Sabi niya dito, Pastor Jeff, napapanood ko sa telebisyon ng mga balita ng iskandalo tungkol sa pagnanakaw sa buwis ng mga Pilipino. Nanghihina po ako para sa mga tulad ko na bit-bit ang mabigat na obligasyon para sa aking pamilya. Para kasing barya lang kung banggitin ang milyon-milyong piso na minsan umaabot pa ng bilyong piso na naibulsa na. Samantalang ako, nagkakanda kumahog araw-araw magtrabaho upang may ipang suporta sa pamilya. At nalulungkot ako dahil wala po akong katuwang sa responsibilidad na ito. Simula nung ako'y 18 anyos, ako na ang naging breadwinner. Ang mga barkada ko nag-aaral pa. Ako nagtatrabaho na para matulungan ang nanay at tatay ko at para masuportahan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi po ako nagreklamo noon kasi alam kong tungkulin ko yon bilang anak at bilang pagpapakita na rin ng pagmamahal ko sa pamilya. Sa edad na higit 30, mahigit isang dekada na akong nagbibigay, nagsasakripisyo at laging inuunang pangangailangan ng pamilya ko bago ang aking sarili. Pero Pastor, aamin ako sa'yo. Napapagod na ako. May mga pangarap din akong hindi ko natupad kasi inuna ko ang pamilya ko. May pagkakataon na gusto ko sanang mag-ipon para makapagsimula na ng sarili kong pamilya o kahit simpleng puhunan man lang para sa future ko. Di ko rin magawa eh. Daming bayarin sa buhay at sa bahay. Ang masakit pa, parang natural na lang sa kanila na ako na lang ang sasalo ng lahat. Kapag sweldo, expected, may ambag ako. Kapag may emergency, ako ang unang tinatawagan. Kapag may utang, ako ang huling sandalan. Pero kapag akong nangangailangan, halos wala akong matakbuhan. Mali po bang naiisip kong limitahan na ang pagbibigay ko sa aking pamilya? Hanggang kailan po ba ako dapat magbigay? Hindi ko naman gustong pabayaan ang pamilya ko pero minsan nararamdaman ko inaabuso na rin ang kabutihan ko. Natatakot akong dumating ang panahon na tatanda ko nang wala akong naipundar para sa sarili ko. Kasi lahat ng lakas at kita ko naubos sa pagtulong sa pamilya ko. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat ni Joanna ng Laguna. At sigurado marami pong breadwinners ang makaka-relate sa atin ngayong umaga. Pastor Jeff? Joanna, isa lang ang solusyon sa problema mo. Magtrabaho ka sa DPWH. Joke lang, okay? Sige. Well, Joanna, salamat sa pagsulat. Alam ko, mahirap yung kalagayan mo dahil parang meron kang dilema. Ibig sabihin, nahati ka sa dalawa, no? Mahal mo mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. At the same time, mahal mo rin yung sarili mo at gusto mo rin maglaan para sa iyong sarili. So, a couple of things lang. Ang pagbibigay ay dapat may wisdom, okay? At meron ding hangganan. Oo nga, tinuturo sa Bible na magbigay tayo, yung be generous in all occasion, pero hindi tinawag ng Diyos tayo para masira yung sarili nating buhay habang umaasa sa iyo lahat. Ang pag-ibig na tama ay hindi lang nagbibigay, kundi nagtuturo din ng tamang responsibilidad
sa ibang tao. Kumbaga, hindi ikakasira dahil naging totally dependent sa'yo. Kahit nga si Jesus, may hangganan din yung pagbibigay niya. Nag-set siya ng mga boundaries. May mga pagkakataon na siya umaalis, hindi siya nagpapagaling dahil kailangan niya magpahinga, nananalangin siya and all. Ibig sabihin, hindi lahat ng pangangailangan ay dapat sinusolusyonan mo. Sabi nga sa ikadalawang Thessalonica 3:10, yan ating verse ngayon, nang kasama niyo pa kami, sabi ni Apostol Pablo, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Sa ibang translation niyan, sabi ni Apostol Pablo, huwag pakainin ng tamad. Maliban na maglagay tayo ng limitasyon, hindi po. Joanna, tandaan mo to, ang limitasyon ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ulitin ko yan ha. Kasi minsan, akala natin, nililimitahan natin pagtulong, it means hindi na natin sila mahal. Mali yun. Hindi ibig sabihin may limitasyon ka, hindi mo na mahal. Ito actually ay paraan para manatili kang matatag sa pangmahabaang labanan. Ibig sabihin, kung bigay ka ng bigay ngayon, ikaw na may naubos, napabayaan mo yung katawan mo, nagkasakit ka, namatay ka ng maaga, hindi wala rin. Kaya nga yung pagmamalasakit, yes, tinuro sa Bible yan, magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa sariling pamilya, pero hindi ibig sabihin, i-all out mo to the point na ikaw mismo, wala nang natitira sa'yo. Kabilang din yung sarili mo sa future na dapat mong intindihin. Dahil one day, magkakapamilya ka at kailangan mo nang pumisan. So, doon naman sa area ng mga, maging komentarista muna ako. Huwag mong hayaan yung inggit at galit, okay? Nakakapanghina talaga, nakakapagmura na nga yung karamihan sa ginagawang pagnanakaw dito sa Kaban ng Bayan. Pero against, on the spiritual side, sabi nga sa Salmo, huwag kang mainis sa mga gumagawa ng masama o mainggit sa mga gumagawa nito. Sapagkat sila'y madaling mapuputol na gaya ng damo. Para daw silang grass lang in the morning, okay? Lilitaw pero aanihin din niya, tatanggalin, susunugin din eventually. Huwag mong hayaan yung galit mo sa mga politiko, kung sino mga magnanakaw na pasangay ng gobyerno, na magkaroon ka rin ng galit to the point, baka ikaw din mismo gumaya sa kanila. Mga practical na hakbang before I end lang, magplano ka at mag-budget. Pangalawa, makipag-usap na maayos sa pamilya mo, na medyo lilimitahan mo na yung pagtulong, hindi na katulad ng antas na all out ka. Pangatlo, ibigay mo kay Lord yung bigat na dinadala mo. Cast all your burdens unto Him, sabi sa 1 Peter 5:7. At summary ko lang, Joanna, hindi mali na maglagay ng hangganan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro pagbibigay, kundi pagtuturo sa pamilya ng pananagutan. Ikadalawang Thessalonica 3:10, nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo, huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Tayo manalangin. Panginoon, si Joanna ay sumasalamin sa maraming Pilipino na minsan mali na yung sobrang pagtulong to the point, nangungutang pa sa iba para makatulong sa kamag-anak. Minsan talagang tinotolerate pati mga bisyo at luho. Panginoon, turuan mo si Joanna, 10 ng mga tagapakinig namin ngayon, to set some boundaries. Na ang pagtulong ay maganda pero hindi to the point na inaabuso na siya. Salamat Panginoon sa iyong mga ng puso namin, damdamin. Lord, alam namin na ang sitwasyon ng aming bansa ay napaka-critical ngayon. Kaya Panginoon, umaasa kami sa righteousness and justice, mamayani Lord sa mga nag-iimbestiga. At nawa Lord, magpasample ka naman Lord, magpakulong ka naman Lord ng talaga mga tunay na makasalanan at hindi lang yung mga pawn kumbaga. Salamat sa iyong patnubay sa aming bansa. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, salamat po sa araw na ito. We pray again para po kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Salamat po sa kanyang ginagawang pagbibigay po sa amin ng aral araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad, muli sa iyong pagbibigay sa atin ng pagpapahupa sa ating nagpupuyos ng mga damdamin sa mga panahong ito. Sa ating leather standard din, no? O, mabuhay ka, iha, ha, sa haba ng iyong pasensya. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kaya nga ang iba, hindi na nakapag-aasawa eh. Totoo yun. Maraming ganun. Dito pa lang sa atin, marami ng ganun. At okay. Easy. Ito dinadamay mo na naman itong iba. Pero alam mo, sila Ikaw naman, talaga, sila naman ay hindi pa kagaya nitong letter sender natin. Ito kasi pagod na talaga. Mas bata nga yan eh. Oh, pero ito ay pagod na talaga. Itong mga talaga. nandito. Mag-aasawa na kaya sila, Dimpy?
Sorry. Teka, hanap mo na ng jowa bago naman mag-asawa naman si po. Dimpy. Sorry po, sorry. Oo, ikaw talaga eh. Binibiro ko lang. Baka nakikinig yung nanay ni Dimpy ngayon. Dimpy, wag ka na muna mag-asawa. Hinahanapan na po namin ng jowa, Nay. Char! Kamusta mo yung Dimpy, oh? Ang cute niya kaya. Afam daw ang Palabas gusto. kaya natin dito yung video ni Dimpy nung kanyang birthday. Ang cute niya. Wag daw. Wala si Pastor doon eh. Napakamo Absent tuloy eh. si Pastor. Sabi ni Dimpy, wag lalabas yung video niya. Ang cute kaya ni Dimpy. Okay, Brad Jeff, sorry pinapatawa ka rin namin. Kaya mo, Brad Ted, liliwanag din ang ating buhay. Meralco yun. Oy nga pala, Meralco. Yung Meralco Foundation daw ngayon, sabi ni Ate Dina, may event sila. Nagbibigay po ng liwanag sa iba't ibang mga barangay. Mamaya hanapin ko yung panawagan ni Ate Dina Aquino. Nalimutan ko tuloy. Brad, padalang ka namin ng blade, ha? Nang ano, Brad? Ha? Padalang ka namin ng blade. Blade. Ruby. Nasa mid. Bigyan ka namin ng Ruby. Anong Ruby? Sige, Brad Ted. Alam niyo, tanongin mo si Brad Jeff. Ano yung Ruby? Ruby. Yan. Napakahit yun. Ahit Ruby. Ay, sige, hanapin ko R-U-B-Y. Oh, sige. Ahit Ruby. Ahit Ruby. Sige. Okay, Brad. Salamat na marami, ha? Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Si Jenkin at Julina, thank you for listening. Pati na rin si Kuya Don at Pinky Gonzalez. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopi, sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at